Sound trip muna tayo. Tapos ha? Yes, happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday, mga mas batenyo, mga kababayan ko. Pang nagating ka galing nito. Happy Saturday kaya, hindi Sunday, Saturday pa lang. Saturday pa lang! Ano ba yan? Nagating ka galing. Isa pang sabi ng nanay ko, anak, huwag kang magdadala ng babae sa kwarto. So, garahin na lang kami. Alright! Happy Saturday! Hindi ka makapaglara? Yes, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, first, second, third district, good morning! Happy lang pag may time! Ako na. Nanay ko, anak ko kami. Mangga! Ang gulo mo ah. Oy, bigyan mo ako ng mangga. DJ Rex, Rex. Yes, good morning. Good morning mga kapwa ko boss batenyo. Kumusta na? Kumusta naman ang ating Saturday, ang ating Sabado? Alam niyo ba mga kapwa ko boss batenyo, may napansin lang ako may napansin lang ako sa ating kapanalibunan, kumbaga, sa atong mga kapanalibon. Nakikita niyo ba yung may mga nakabutang na yung mga project proposal, yung mga project sa labas, nakapaskil na, naka-whiteboard yan, na may proyekto sila, like pathway, kalsada, tapos, yun, nakatiwangwang lang, basta nilagyan lang ng paskil. Na yung project ng isang engineer, project na ito, yung contractor na to. Tapos, hindi naman tinatrabaho. Nasimula na, tapos, walang trabador. Nawala yung mga trabador. Tapos, isisisi sa government, sa LGU. Tama ba yun? Gawa ko kutsara. Pwede na yan. Pwede na yan. Kutsara. Yan. Happy birthday kay
Loida Amante. Ayun yan sa gabi, ano? Yan sa gabi, si Congressman Araco, ng 2nd District, na aspire, magkandidato naman pagka city mayor sa next year 2025. Bibisita po mamaya sa birthday ni Tita mo Loida. Ni Pimay Loida Amante sa Barangay Usap, at magpaparapol doon, maghahanda. Magpaparapol ng motorcycle sa mga taga Barangay Usap. Ayan. Ano niya umot ah? Last na lang din niya, wala kakabot. Kataba sa freezer. Bubuksan mo, tanga. Ha? Bubuksan mo. Wala, is last na nito. Wala na. Sama ka. Freezer. Sa basuran. Ay, happy birthday sa mga nag-celebrate ng mga karawan sa araw na ito. Like Loida Amante na Barangay Usap. Happy birthday, Pimay Loida. So, umaya, antabayan po natin sa Barangay Usap. Yung celebration ni Loida Amante na meron pong sorpresa si Ma'am Ara ko. Diyan sa Barangay Usap, bantay-bantay po at magpaparapol na naman siguro ng mga motorcycle para po ipamigay sa mga taga-Barangay Usap. Oy, lahat po, welcome ha. Welcome po. Kahit na taga saan kayong lugar, kahit di kayo taga-Usap. Tama yung dandahan lang. Okay na yan. Ano? Bukas mo tayo ng rep. Inulitin ko lang po mga contractor natin, yung mga engineer natin. So may mga kontrata, million yan yung alaga na yan. Patayin mo na lang yan. Million po, patayin mo na lang, no? Then, yung million na yan, na mga kinontrata nila, yon sisimulan, hindi naman tatapusin. Like dito sa bar site ng Kinamaligan. Ayan, nakatiwangwang, walang trabahador. 48 days lang yung talaan ng ating gobyerno ng LGU 48 days. April 8 pa yan April 8, January, March, April, May. Katapusan na ng May. Ano na ngayon? June 1 na. June 1 na Natapos na. April 8. 30
9 days na. Ha? 39 days na. 1 month and 8 days. Yun. Kasi hanggang 31 tayo ng April, no? Ang May. Hanggang 31 tayo ng May. So, 1 month and 8 days. 39 days na kapara. So, meron na lamang 9 days para matapos yung pathway na to, yung kalsada dito sa Barrio Site, Barangay Kinamaligan. Pero, tansya ko, pag walang gumalaw nito, lalampas pa tong 2 buwan. Ulit 60 days pa. Oh. Ngayon, buti kung matapos. Kung hindi tapusin, isasala na naman sa LGU, sa gobyerno, kay gobernador, kay congresswoman. Kung kani-kanino naman isasala sa mga kritiko na yan. Ha? Yung mga balasubas na kritiko. Tapos papail naman ng graft and corruption na samantala, wala na bang kasalanan yung LGU natin dyan? Kundi yung mga kontraktor kasi, hindi natin alam kung ipapatrabaho ba yan o anong plano. Kasi yung mga trabador, may trabador naman. 1, 2, 3 tao, 4, pa-4 na tao. Ngayon yung 4 na tao na yan, mano-mano pa, mano-manong tatrabahuin yung kalsada na yan, then, hindi pa nga natatapos, wala pa nga sa kalahati yung trabaho, ililipat naman nila ng ibang tatrabahuan dahil may kontrata na naman doon. Tingnan mo. Pangangalanan ko tong engineer na to, yung contractor na to na nangontrata dito Ha? Sa Barrio Site na to Worth of 5 million yan, nakalagay dyan sa whiteboard nila. 4.8 na lang 4.8. Siguro natin alam, baka may bawas talaga yan. Ha? Then, yung nakapagtataka dyan kasi, nasaan na yung budget dyan? But 39 days na, yung trabaho, hindi pa nakakakalahati, hindi pa nga nakaka 1/4. Hinihintay pa siguro lang tag-ulan. Eto, maulan na pag dumadaan tayo ngayon dyan, putik na putik. Napuputikan or nagararalapok kita. Ano ba? Nakakatagalog-lugod ako. Kasi mas bati man kita. By the way, ang sa aton kasi didi is yung sincero na trabaho sa aton kontraktor. Sincero na pagpatrabaho. Di yung magtatrabaho ng konti tapos i-picturean. Anong purpose? Magpaparami, magapadamo sa mga kontrata, magapadamo sa kwarta, tapos walang aksyon. Ang kwarta napakaina, ang budget napakaina. 48 days lang yung nakalagay dyan, nakabutang dida. Tapos, wala pa sa 1/4. Hindi, di pa gayud. Wala pa gan sa alay na patrabaho. Hindi nakapokus yung engineer. Sino, yung kalsada niya, kinorb, na dapat straight siya. Wala sa plano. So, wala na sa plano, wala pa gan siya nagatrabaho. Imbis na makabulig din sa aton, kaya nakuuman ang budget sana. 9 days na lang. May nalaman ganin siguro kay natong kapitan niya si Kapitan Cano Abinido di sa Barangay Kinamaligan. Pag sinangguni mo, sige daw mga aksyon. Sigurado ako. Sa lain adlaw kasi kinatunan niya ang kontraktor, ang engineer. So, pinadaran ng 3 trabador digdi. May wala man itong sadlak-adlaw na wala na naman. Atol sa ulo. Di ba? So, ano ang purpose na nakabutang din na whiteboard ang project proposal dyan, project plan, na wala man sinagtatrabaho nungod. Ang kontraktor nato ng engineer, ano nang ginahimo? Tapos, sarit-samo na naman isasala sa ating gobernador, isasala sa ating congresswoman naton. Ada man ang budget, ada man. Dili ko maintindihan kung ano ang gusto sabihin na. Dili pa nga ni human didi. Ato naman sa Luyo, ato nagpakaranto naman sa Balino naman, kundi hindi na, ato naman pa Santa Maria naman.
Tapusin nyo na yun. Saan na proyekto? Dili na tapusin yung budget. Kuhaon yung budget. Kuhaon nyo na. Patapos bayaan niyo. Aba daw. Napangyari sa aton syudad. Kaya, yun. Parehas sini na mangyayari, tinatrabaho yan na aton na dati, ang tawag dyan, ano ba tawag doon dati? Cultural ba ang tawag yan doon? Cultural ba yun? Cultural na no? Cultural center. Yan ay mo na arena sa nato na gobernador. Malaking ano na yan. Dako na proyekto na siya. Pero na tinaruba gihapon ang poste na dirikit-dikit kay wara sa ayos ang plano. So, ginparibid gihapon. Kaya yan, pinunduan sinda ko para mas kaiya-iya na, dako-dako na, magiging arena na usad na dadayuhon sa aton sa mga basketball players, sa mga pwedeng dumayong international, national. So, usad sa ikakasikat sa mas bate an ititindog dida na arena. Hindi lang basta-basta arena. So, sabi nga ni sa atong gobernador, dadayuhon talaga ini sa mga dayuhan. Sa mga national player naton. Mapapakain ba naman ang improvement ng syudad kung sakasakali po, di ba? Ayan, kintutunaan na ang trabaho. Perfect para sa atong mga masbatenyo. Usad na pinaka maunlad ang masbate kung mangyari, di ba? Ang problema na lang po natin yan ang serbisyo sa kuryente. San Maselco, waran ikakaya. Ganun lang ang budget. So, siguro, pag may time kita, kaya bisitahon natin and Maselco, pamunan San Maselco, ang bagong GM ngayon dyan, no? Siguro, kung natin, base may gumansin idea, natin Maselco para maging tanos ang serbisyo sa natong kuryente ng patay sindi. Since 1950s pa ba yan? 1970? Tubig daw. Doon. Tamo na. Niyan. Siguro, ang problema lang kasi pag maging privatize yung Maselco natin, kuryente natin, serbisyo sa natin sa kuryente. Basi ko, dumako-dako ang bayadan niya na. Ang bayadan ko, dumako-dako. Dati 600, yan na 1-2. Dumubli. Unain brand out pirmi. Nagdubli ang bayadan ko. Pero bayan siya. 1,246 na. Freezer lang naman yung gamit ko. Wala mo akong aircon. So, sira, mag-abot ang time na masolusyonan na serbisyo sa naton Maselco. Yun naman lang problema naton. Sa tubig, ang water district naton, ang MMW din naton, ada na. Pautayo-tayo na nagausad ang serbisyo. Sige na po ang pag-proseso sa naton na engineer, sa naton general manager sa water district, Michael James Bulon. Bagamat may mga illegalista talaga na yun, sinasalo ng water pump pa yun, yung sumunag-asuyop sa tubig na dili na nakadiretso ang supply sa iba naman na balay dahil hindi sa unahan may igwan illegalista na mas mapanglamang na aabangan na yung tubig hindi sa magdiretso sa karatig balay, karatig barangay, hindi pa lang nasusuyop na. So kaluluoy sana sa unahan pa.
Yan ang nangyayari naman sa water district natin. Pero sinusolusyonan po sa naton na General Manager Michael James Bulon ang tanan ng mga suliranin, tanan ng mga problema dito po sa aton serbisyo sa water district. Kaya hinay na po yung pagproseso, pag-ayos sa water district. At saludo po kami dini sa iyo po, Michael James Bulon, General Manager po natin. Then hindi po na mga hagtaas na lugar, kung minsan nasusubdivide po yung paawas kasi aying hindi sa atin sa baba, ginakat nila yung pagpaturo, pagpawas, para bumulyum yung awas naman, pakanto naman sa mga elevated na lugar po na medyo taas gayon. So, para bumugaw pakanto, may sangkang tubig, hinanglan, i-schedule yung turo sa iba man na awas sa iba na lugar, sa iba na balay. Intindihin na lamang po natin, di ba? So, yung mga mababa na lugar naman, yung nakampante para sa like kinamaligan o diretso, yan po, ay bihira mawaraan po yung asinturo, di da? Kay napakatahon po sa plastada sa nila po tubo. So, matahom ang daloy sa tubig naton. Yan, diretso. Anyway, sa akon lang kasi pag-obserbar, base naman sa akon pagsisiyasat, mas possible pa inumon ang tubig sa water district kontra sa tubig na sa aton din sa Defel, sa Bubon, o kundiin pa na Jetmatic. Diba? Kasi, yung sa water district natin, bago ipaawa sa atong tubo, sa atong gripo, ay ina-process po siya. In-purified po siya. Ina-process siya bago siya padiretso sa mga tubo-tubo. Yan, ina po kasi, pag pre-process siya, siya, ang tawag niya, purified water siya. So, ibabakwas, linis siya, dadaan ng membrane, filter. So, filter. Saraan. Pagkata sa membrane, ipa-final siya. Para mas maluto yung tubig, mas malinis. May chlorine pa yan. Para talagang malinis. Ang problema lang po, kung minsan, kasi, hindi po sa uunahan na sa mga tubo, nadadaanan niya, napag-aagihan niya, sa mga tubo na yan, minsan po, may leak po dyan. Yung tubo, may igwasin bukanan, nagamay. Yan, may nasulod dito na lapok. Nagiging lagod siya. Kaya pag duso niya sa tubig, di ba? Masulod ito ni lapok, so pinahinay. Hasta na pag abot dito sa iba na balay, sa gripo, pagturo, malubog. Yan mo nagiging kausa. Haranapon po na siya na leak, dida. Kasi, dili po perfect ang aton po pag-servisyo sa water district. Like, yung nabanga sa sarakyan, di ba? Or naligis, umutwal yung hose or tubo, nauutod po, nasisira. So, nagkakaigwa po leak yan. Masking gamay na buho, pag may gamay na buho, masusuyo po yung ati, yung duta, na siyang madadara naman sa atong mga gripo na mag-aawas pa kada ang tubig na may ati or lagod. Yan. Ang na siya ang nangyayari. Kaya, kung minsan, nga ngaratong kamunano kaya awas sa yung gripo, malubog. Dahil na po yan sa agina-agian na sa tubig. Pero pag halin po sila sa puno nila, dili na ipapaawas sa aton na pamunuan sa water district, kung dili po na process, dili po siya na purified, dili po siya na nag-aging filter pakadto sa membrane. Yan. Ibabakwas po anay na siya, lilinison dito. Ibubutang ibubutang sa tangke, malinis na. Yung na-process, siya yung ipapatulak pakadi naman po sa atong mga balay-balay. Inutro ko lang po, kung may malubog man po na nag-diretso po sa iyo, ina po, may possible na nasira, nadaanan po sa mga sasakyan or nabanggaan na nagkaigwan leak, na susuyop san ate na siyang maduso naman pakada po sa yung mga gripo. So, yun lang po na masabi ko siya na adlaw, Sabado po na adlaw na, no? Katulis ang panahon. Pira-pira, filing na. Kamu na pong bahala. Kamu na pong bahala sumukol.
saan iyo kadughanon, kung sino ang karapat-dapat natin ibutang. Pero nakikita ko naman na ang serbisyo po, pag magkakasundo mag-urusan, mataong-tahog ang serbisyo na maabot sa taong bayan. 100% po yan. Dapat mag-urusan na po kita. Hangyo po namon ang pag-urusan niyo. Kaya lang, ang sabi naman sa iba, kung mag-urusan na tanan, wala ng thrill kasi wala na simbarayadan sa mga butante. Di na magkakakwarta ang mga butante. Ang parauma, dili na makanegosyo san indaboto. Di ba? Ang parauma nagalugsan pa kani sa eskwelahan, sa voting area para mag-aagi sa bidding kung sino ang taas ang hatag, siya amo ang iboboto. Realidad na po yan, dito sa Masbate. Sira man limabang po ina na nauso dito sa aton lugar, dito sa Masbate. Kung sino ang dako ang hatag, siya ang gana. Yan. Di ba? Oh. Pag wala kang panghatag, pierde ka. Masising ano ka pa kaayo sa pagserbisyo. Pero, maayo ka na magserbisyo, maayo ka pa maghatag, sigurado. Yan, di ba? Damon mabuto sa emo. Ultimo mga kasobrinuhan mo, kay mangudan mo. Pag lalo na, damo ka na kapamangkin ng sobrino. Pag damo ka pa sobre, sigurado. Sigurado 100% ang buto mo. Realidad din, di na mabago din sa Masbate. Amo pinakamatudan. Magsakit man naton na tagipusuon, na naton na nauna. Pero amo pinamatuod. Di po ba? Bato-bato sa langit ang tamaan. Ayaw lang po kaurit. Dahil yan po ang realidad sa aton na nangyayari di sa Masbate. So, sabi ko nga din sa iyo, tumunog no? Happy graduation sa mga graduate. Then sa mga estudyante po natin with honor. Congratulations po sa inyo. Naway, gabayan ka mo sa aton ama sa langit kag sa aton mga ginikanan sa duta. Di ba? Yun yung tama. So, congrats po pala sa Bilog Persas sa Masbate PPO Cup, Rodeo Cups Press Corp. Yan. Masbate PPO Rodeo Cups Press Corp. Yan po. Kagabi nanumpa na po na grupo sa Masbate PPO Cups. Tama ba yun? Masbate PPO Rodeo Cups Press Corp. Yun. Na pinamunuan ni Chris Bigwa sa Sibuki. Di ba? Kita member man kita, saan man kita na officer na nailihir po sinada na PPO Rodeo Cups Press Corp. Congrats po sa atong tanan. Once again, kita-kits sa Barangay Sab. Yan sa hapon o paggabi. Happy birthday Loida Amante. Sana po isad sa aton ang swerteng makakuha ng motorcycle na regalo naman ni Congressman Araco. Ang aton pong palabuton na City Mayor. Dito po sa Masbate. Yan. Maraming salamat po sa tayo na oras sa natin po pag-urupod-upod. Yan. Mga kapwa ko Masbateño, na naman ang problema naton atubangon, na naman ang naton kasakitan. Waran imposible sa Ginoo, maghiwag lang po kita, huwag kitang magtinanga-tanga, huwag kitang magtinamad-tamad. 100%. Basta may action po kamo. Sigurado makakamit niyo ang gusto niyo makamit, ang gusto niyo mangyari sa niyo po buhay, na naman na suliranin na iyo po pagatubangon, sigurado ang masusolusyonan. Magigos lang po kita. Yan. Di po kita magtinamad-tamad. Kasi kitang kaampo sa Ginoo, di ba kita nagahiwag? Ang mangyayari po sana, bakit ang siwan tamad na gusto makakaon si na bayabas, pero inabot na si na pira ka oras, dili niya gihapon nakakaon ng bayabas kay ginahulat na mahulog sa baba.
Tandaan po niyo, wala na imposible sa mahigos na tao. Mabuhay po katanan. Happy Saturday and happy weekend. Bye-bye. Action. Mas Batenyo.